araw po kami na minsan hindi po kami kumakain. Minsan sa 3 araw. Pag wala kaming makain, natutulog na lang po kami. Minsan, diyan na lang po kami sa labas. Naglalakad lang po. Pumunta ako dito sa Maynila, 8 years old. Tapos wala na po, hindi na po ako nag-aral. Wala na po akong mga magulang, kaya nag-asawa na lang po ako. Nakilala ko si Basilio, okay naman po siya. Wala po siyang bisyo na mag-inom-inom po ng mga alak, tsaka po hindi po siya namumugbog sa akin. Ito yung aking anak, namatay yung 4. Ang aking panganay po na Gemaline, 18 years old. Meron na po siyang anak, wala po siyang asawa. Grade 2 lang natapos ko. Namad na rin ako eh. Wala naman silang pera eh. Saka may anak na rin ako. Mahirap kasi pero kailangan ko lagi may pera, ganun, naggatas yung anak ko. Dati nagkapadede ako, inawat ko na kasi pinakagat yung utong ko eh. Ngayon pinakagatas ko na siya. Yung Jenaline ko po, siya po ay 12 years old. Hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral, maski sa kinder lang po. Saan nagugutom pag walang alakal si mama? Masakit ang aming tiyan. Pag gutom ako, natutulog ako tsaka umiiyak. Si Jomar, siya ang 8 years old, pabalik-balik sa hospital. Hindi siya nakakapagsalita, hindi po siya nakakalakad, nakahiga lang siya parati. Pagdating po ng mga alas 6 na po ng gabi, natulog na lang po kami. Maski wala kami almusal, tanghali, hapon. Minsan bumibili ko ng isang noodles. Kami po ng mister ko, sabaw na lang po ang aming hinihigop. Yung mga laman po sa Maggi, pinapakain po namin sa mga anak. Pag kanin na ng dala ni mama, ulam na namin, toyo, kaya asin, tubig. Dati sa isang linggo, 5 beses lang kami kumakain. Umiiyak po sila. Naintindihan naman nila na sinusumpong ako ng aking sakit na epilepsy. Sabi ko, baka sa bukas o makalawa. Tiis lang, ganun. Tulog lang, ganun. Minsan napapalo namin sila dahil pinipilit nila akong hinihingan ako ng pera pambili ng pagkain nila. Nanay ko wala. Ganyan lang, magwawalis. Si Papa walang trabaho kasi matanda na yan. Pwede ako kumain ng kahit ano. Kanin. Kahit tuyo, iklog. Pag umiyak yung aking anak, umiiyak din kami mag-asawa dahil wala kaming maibigay. Sabi niya, matulog na lang tayo anak. Yun, natulog kami maghapon hanggang sa aming almusal. Tabi-tabi po kami lahat. Pangarap ko makapag-aral. So mag-asawa yung tanggap ni mga kapatid ko, yun lang. Siguro balang araw, sama ko na lang yun sila. May taong nagsasabi sa amin na bakit umaasa daw kami sa paghingi. Sabi namin ng aming asawa, wala kaming hanap buhay na maayos. Di bali na po silang makapagsalita man sa amin ng masakit.